Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manunood na naman po tayo ng balita galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, isubscribe nyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahala. Ito ang title, Bigla ang Lahat. Grabe to, kakapasok lang, breaking news. Kinanta na, Erwin Delicads dito. Yan, patanong naman yan mga kapatid. Alamin ho natin. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ipaalala sa inyo na mayaman pala ang Pilipinas, hindi pala tayo ganong kahirap para sabihin natin at tanggapin na lang ho natin na wala, mahirap ang Pilipinas no? Wala mahirap lang talaga tayo, third country, no? Pero mamamala, hindi natin, paano ba, mas maganda, simula nung sinabi yung flood control tapos wala naman pala, doon na nagsimulang malaman ng mga kababayan natin na marami palang pera ang nawawala. Milyon, bilyon, trilyon. Tapos wala naman tayong nakikita. Nasaan na yung mga yon? Wala, ganun-ganun na lang. Ganun ho, katindi ang Pilipinas. Mayaman naman pala, kaso nakukurakot lang. Dapat po managot yung mga yan. Hindi po pwedeng resign lang o kaya alis ng ibang bansa, tas pag nakalimutan na, balik-balik na, ganun. Kailangan bigyan ho ng katarungan itong ginagawa nila sa kaban ng bayan. Dahil hindi ho biro yung mga kababayan natin, may mga nagbabayad ng tax. Hindi ho biro yung pagtatrabaho nila para sa Pilipinas, para sa kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, tax para sa Pilipinas. Simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Binabati ko nga pala si Sir Brent. Love you. Maraming salamat sa pag-unawa sa nangyari sa aking buhay. Daanin ko lang sa biro para hindi medyo madrama. Pero maraming salamat po lagi sa suporta ninyo. Yung paliwanag ko lang wala nang maraming sat-sat, no? Talagang as kaibigan nandiyan ka para sa akin. Maraming salamat sa iyo, Sir Brent. Okay, game. Simulan na ho natin. Anong meron dito? Alam naman natin di ba? Ako wag na tayong magbiroan. Si kasama ni Tambi yan si Erwin Tulfo, di ba? Nag-iikot sila, meron silang nire-raid na nag-iimbak daw ng bigas. Yan. Diba? Kasama yan si Tambi. Naku, magkasama yan. Kaya pala, ang ingay-ingay nitong si Erwin, may protect. Huwag mong sabihin na hindi mo prinotektahan yan. Huwag mong sabihin, hindi ka nakinabang dyan. Party list mo yan. Ngayon, kung hindi ka nakinabang dyan, i-deny mo. Magkaroon ka ng statement. Alam mo, parang nasisira na talaga mga tulpo, Dati idol, Ngayon wala na nagiging, para sa akin lang naman po, para sa akin nagiging kupal na Di ba? Dati sumbungan. Isumbong mo kay tulpo. Yung mga ganun. Ngayon wala na Nakapasok lang sila sa daigdig ng politiko. Wala na. Nasira na yung pangalan. Dati solid, di ba, tulpo? Kaya nga branded na yung pangalan nila Pag sinabing tulpo, kayang tumayo yan ng sarili. Pero ngayon, unti-unti na Nga na Kung magkakaroon nga ng boton, baka walang sinabi tong si BBM pagdating sa tulpo, no? Pero ngayon, nasisira na rin po sila. Wala ewan ko ba? Alam nyo naman yung tama, ba't kumakampi kayo sa mali? Mali. Bakit ho ganyan? Alam nyo na tsaka ang yayaman nyo na, may mga pera na kayo. Gusto nyo, kumamkam pa kayo? Ito yung aking reaction lang Dumidikit pa kayo sa mga pinaghihinalaang inaakusahan na umuubos ng kaban ng bayan. Buray mo, congressman ka lang, meron ka ng mga sobra-sobrang yaman. Grabe Hindi pala mahirap ang Pilipinas, no? Ninanakaw lang talaga. Palike po tayo dyan, Diba? Thank you. Patunayan mo, pero imposible. Hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Naku, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo! Sometimes we bend the law. Narito, Balitang Pinoy TV. Sometimes when we touch. Parang ang bobo niya doon, O talagang 80-80 na talaga siya doon, no? Bugso lang daw ng damdamin. Ngayon, kung bugso lang pala ng damdamin, ibig sabihin, pinapatunayan mo na rin na mali yung sinabi mong sometimes we bend the law ba yun? Basta ganon. Di parang pinapatunayan mo. Kasabi mo, bugso lang ng damdamin mo, kaya mo nasabi yun. Diba?
Tuloy tayo ha. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Yan. Tayo po ay magbabalik muli. Atong hearing kanina, bigyan natin ng komentaryo. Sundalo. Ginagawang basurero. May approval yan. Yung Bongbong at si Tambi. Siya si Orly Guteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta Grabe at ano? naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Teka lang ha. Bago natin ituloy-tuloy na nito, peke daw kasi yung notaryo. Para sa akin lang ulit, hindi peke yun. Ewan ko kung clerk lang ba ang nag-ano nun o talagang attorney. Kasi ito ang ano ko dyan, teorya ko lang yan. Teorya ko lang. Kumbaga sarili ko lang vision ito, no? Halimbawa, may nagpanotaryo sa akin. Ayan, halimbawa yan. Di pinirmahan ko na. Tapos sinalaysay niya na ngayon, no? Ngayon may lalapit sa akin. Ikaw daw ang nagnotaryo doon. Bibigyan kita ng ganito kalaking halaga. 200 million! Pak! Di, halimbawa lang, 3 million, 5 million. Laking pera na nun, pucha, di ba? Laking pera na nun, kahit 1 million lang eh. Sabihin mo na hindi ikaw ang pumirma nun. Sabihin mo wala kang pinirmahang ganun. Sasabihin ko, wow, laking pera nun. Halimbawa, ako yung pumirma ng notaryo niya. Yung pinanotaryo, papapapak. Tapos may nagalok sa akin na, oy, pasinungalingan mo yun na kunwari hindi mo pirma. Tapos tatanggapin ko yung nung 1 million, 2 million na under the table. Tapos ngayon mag-aano ako na, hindi ko pinirmahan yan. Ngayon, lalabas na peke yung notaryo niya. Diba? Sa tingin ko, parang may magic na ganun ang nangyari. Walang imposible sa pera, yung iba ganun eh. Di ba? Ito yung napagkakakitaan ko lang kasi tinanong pa siya ni Marcoleta. Na notaryo ba yan? Ganyan ba yan? Opo. Ngayon, pwede naman palang pasinungalingan eh. Kasi attorney, pwede yung bayaran yun eh. Sa totoo lang sa totoo lang. Pero opinion ko pa rin to. Maaring mali ako, maaring tama. Pero ano sa tingin nyo? Comment nga kayo. Magbabasa tayo, basahin natin yan. Sa tingin nyo, posible ba yung sinabi ko? Na halimbawa, pinirmahan ko, tapos susulsulan ako, tapos kakagating ko yung sulsul, tapos sasabihin ko, hindi ko pinirmahan yan! O, hindi peke na siya. Ngayon, halimbawang peke nga. Peke na. Sige na. Peke na yung notaryo. Hindi magpapanotaryo ulit ako. Ito pa rin yung salaysay ko. Ayan, pipirma na ng iba. Ngayon, sige, hindi. Okay lang. Sige, hindi na. Ngayon, sinalaysay ko na to. Sinabi ko na sa publiko, sa hearing, ng Senate hearing. Doon pa lang in public, parang hawak na ng Senate yung ebidensya na narinig po ng mga kababayan natin. Napanood ko kasi sa isang attorney, si Attorney Abayon ba yun? So, ibig palang sabihin, yung pagiging peke nung notaryo na yon, hindi naman pala big issue. Halimbawa lang, sinundan niya lang yung kwento. Sige, sabihin lang natin, ipagpalagay na peke. Pero nandiyan na siya sa Senado at nagsalita siya ng nagsalita. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, noted na doon sa Senado. Ibig sabihin, parang notaryo na rin yun na hawak ng Senado. Doon sila supalpal. Lagot sila ngayon. Bakit? Nawawala ito. Pwedeng nawawala dahil may masamang nangyari, wag naman sana. Pero pwedeng nawawala kasi pinoprotektahan siya ngayon ng mga kapwa niya Marine. Doon sila ngayon nababaliw. Nasaan na to? Nasaan na? Hindi na. Makikita nyo na lang yan sa tingin ko sa susunod na hearing. Ay! Doon sila kabado. Kaya, inaatake nila nung notaryo. Inimbestigahan agad nila yung notaryo. Buti pa yung notaryo, inimbestigahan agad-agad. Alam na agad nilang peke. Paano nangyari yun? Pero bakit yung mga flood control issue
na nandiyan na, nasa mukha na ninyo, harap-harapan na, nasa hapag na ninyo, na eto yung may kasalanan, ayaw nyong paimbestigahan. Ay! Ayaw nyong pag-imbestigahan, ha? Okay, sige mga kapatid, tuloy natin to. Ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ayun, yun. Pambira. Yan ang gusto kong basura. Yung maleta na puno ng pera. Totoo yung kasabihan, may pera sa basura. Sa basura. Hindi Ay! itong mga to. Mali-maleta. Mali-maleta na pera. Bihira, Dami, tig-1,000. no? Hindi ko Dami. pa na-try yun kahit tig-100 na. Pupunuin mo yung maleta ng pera. Oo. Grabe, no? Parang, pagtitingnan, hindi talaga mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Yun nga lang ninanakaw. Isipin nyo yung mga mali-maleta na yun. Kalmado muna tayo. Pero isa puso ninyo itong sasabihin ko. Isipin nyo na lang yung mga mali-maleta na yon. Kahit pala kalahating maleta, yung laman ng kalahating maleta na yon, ilagay mo doon sa isang barangay na naghihirap, pagandahin yung kanilang lugar, isemento yung ganito para hindi binabaha o hindi pinuputik o yung mga bahay doon na sira-sira, pagandahin, ayusin at bigyan ng magandang trabaho. Paano ba bibigyan ng magandang trabaho? Yung lugar nila gawing malinis at yung mga tambay doon, yun yung maglilinis araw-araw. Gaganda yung kanilang lugar. At magpapatayo ng mga basketball court o yung mga walang mga tubig, yung magagawa ng balon o hindi naman kaya. Basta yung mga activities na makakabuti doon sa isang barangay. Kaya na yun ng kalahati Kalahating yung sa maleta. Paano pa pag isang buong maleta? 45 million, 38 million, putik na. Ang daming pera nun. No? Hindi ko tansya kung anong pwedeng gawin. Pero maraming magagawa nun. Yung isang barangay, bigyan mo ng 50,000 yun, putik yan. O tig sa 10,000. Huwag mo nang papirmahin ayu-ayuda tas may mga mukha sa likod ninyo, mga mukha ng mga putaragis na politika. No? Huwag na. Pumunta ka na lang sa mga bahay-bahay. Puntahan nyo yung isang bahay, bigyan nyo ng 10,000. Pak. Puntahan nyo yung kabilang bahay, 10,000. Pak. O walang lalabas sa mga bahay ninyo. Pag may lumabas, hindi ko nabibigyan. O. Ba't yung Meralco? Sabi nga nila, yung Meralco daw. Kahit hindi Meralco, yung mga nagbibigay ng mga bill, di ba sa bahay-bahay, kayang-kaya nila. O. Di mas kayang-kaya nitong mga tao na to. Halimbawa, isa maraming laman na pera. O pupunta sa isang barangay, tapos may 2 pulis lang. O, ganyan, o. O ito na, pak. Bibigay, tas bibigay. O, bahay-bahay lang, di ba? Alam naman natin di ba? O, tuloy tayo. Pero, okay? Na Senate President, definitely, pag tinanggal mong yung Senate President, alam mo naman to si Tuta nga papalitan niya yung Blue Ribbon Chairman. Yes. Di ba? Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kasi alam nila, hindi nila hawak sa leeg si Marcoleta. Kay Marcoleta to lumapit tong testigo na ito. Naku, nagkaloko-loko na. Yan yung iniiwasang mabanggit, si Tambi. Naku, patay tayo dyan. Ha? Ngayon, nabubuo na. Talagang si Tito Soto, si Lacson, tapos etong triangle offense, etong si Tulfo, si Erwin Tulfo, may sabit din. Alam nyo mga kababayan, ito sa tingin ko rito 2 lang. Sobrang malawakan itong korupsyon na ito. Ang lawak nito. Hindi lang po si Tambi rito. Hindi lang si Saldi rito. Maraming dinaanan. Okay? Sa lawak nito, ang hirap gibain. Bakit? Dahil nga maraming dinaanan. So, 2 lang ang posibilidad kaya tayo nahihirapan ngayon. At bakit maraming hawak sa lieg si Tambi? Una, maraming pera. So, alokin ka lang niya ng kalahating bilyon, solve ka na. May pantakbo ka na sa susunod na eleksyon. Kaya posible na may mga hawak sa dyan sa Blue Ribbon o sa Senate. Pera po yan, apakalaki niyan. Buhay na pamilya mo kahit mag-resign ka na as politiko. Pero pangalawa, maraming madumi. Maraming may bahay dito. Eto na, yung CIS, itong kay Erwin, di ba? Posibleng dawit din dito si Erwin. Hindi rin natin alam, baka sa susunod na mga araw, dawit din dito si Tuta.
Kasi si Tito Soto, hindi mo talaga maintindihan. Parang biglang naging tuta ni Tambi. There is something fishy. Hindi nyo ba naiisip yun? Si Ping. There is something fishy. Ano kaya yun? May natanggap, may kasunduan, o madumi rin? Sabi ko nga, ang lawak nitong korupsyon na ito. Ang daming nagkaroon. Ang problema nila, si Marcoleta, malinis. Pag ang kalaban mo malinis, hindi titigil yan. Hindi madaling takutin. Tingnan mo yung mga bilyar, tumahimik eh. Di ba? Lumipat nga sa kampo nila Lacson eh, di ba? Ang dali magpatahimik kasi kung merong posibleng dinaanan ka rin ng korupsyon. Although hindi nasa iyo yung bulto, hindi nasa iyo yung bagyo, pero naaambunan ka rin. Kaya minsan naiisip ko, halimbawa lang, kunwari lang, wala akong planong tumakbo naisip ko lang, paano kung tumakbo kaya ako? Pambihira. Papatayin siguro ako. Kaya sabi ko, wag na akong tatakbo. Kasi definitely, ito hindi po sa nagmamalinis. Hindi po ako mangungurap. Hindi talaga ako mangungurap. At magsasalita ako. Ang problema, talagang yayariin ka. Kasi pagka hindi ka nangurap, ikaw ang naiiba. Minamataan ka naman ng mga yan. Pag minamataan ka yan, ito posibleng magsasalita to. Kasi hindi dumaan sa kanya yung korupsyon eh. Wala tayong bala sa kanya. So, delikado buhay mo dyan. Ganyan po ang ano dyan. Kaya nga, ang sabi ko dito, hindi nyo ba napapansin, ang daming tahimik? Hindi dahil sa nabayaran. Ako naniniwala ako, madumi. Meron silang kinakatakot na pag sila ay nagsalita, ibabalik sa kanila. Madadamay sila. Explore sa Horizon Residence. Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Ayun, sa Malacanang pa! Sa Malacanang pa. Hindi lang doon sa isang bahay kasi napaka-importante nito ha. Hindi lang doon, mamaya i-discuss ko kung bakit, i-connect natin. Hindi lang doon sa isang bahay nag-deliver dyan sa McKinley. Yan sa McKinley, dyan yan yung dulo ng BGC eh. Yung McKinley, hindi lang dyan nakadeliver. Nakapag-deliver din sa Forbes Park at doon sa isa pang bahay. So maraming pinag-deliveran itong sundalo na ito, itong marine na to. I-connect natin yan mamaya. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang 90 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Zaldico. Pambihis. Nakakalula. Ay, pengi naman ng security, pabalato. Marami kaming basura dito pero hindi yung basura ng pera. Basura talaga. Total, ginagawa nyo lang naman ding basurero yung mga yan Naku, pambihira. Private army yan, bawal yan. Ano ba to si Zaldico? Presidente ng Amerika? Palagay ko meron bang sa mga taga-US dito, paki-comment to. Kayo ba dyan sa Amerika, sa tingin niyo mayroong 90 na Marines na sundalong security si Trump?